chapter 2 verse 5 says, "You must have the same attitude that Christ Jesus did." Good evening po sa bawat isa. Once again, this is our Thursday devotion hosted by Alive in Christ Christian Church Global Mission. Dito po kami ngayon sa Hong Kong, sa Wan Chai. Ito po ang inyong lingkod, si Pastora Joy Habon. We're greeting you warmly na isang magandang pinagpalang Thursday sa bawat isa. Kamusta po ang lahat? I hope yung mga nandito na sa Hong Kong ay nakakain na ng dinner. Kung hindi man ay right on time na magdi-dinner na. Ayan, kasi medyo gabi na. It's October 26. And how many days left? Wow! Ilan na lang? Almost 5 days left at November na. Woo! Time flies so fast. Kamusta po ang bawat isa? I like also to greet. Ayan ang lahat ng ating mga masugid na taga-panood and supporters, prayer partners, ministry partners. Hindi lang po rito sa Hong Kong, ngunit maging dyan sa Pilipinas. I also like to greet Pastor Rex. Ayan, a belated happy birthday po. Happy birthday yesterday. In behalf of the whole Alive in Christ family dito po sa Hong Kong, sa Wan Chai at Yuen Long. Happy birthday dyan, Pastor. We hope that the Lord grant the desires of your heart. Binabati ko rin po sila Pastora Victoria, dyan po sa Patinay, sa Mindanao. Naku! Praise God at nabibless po kami na nakaka-join din po kayo, nakakapanood po kayo sa atin pong mga Bible studies. Thank you so much po na lagi niyo pong inaantabayanan at lagi rin po kayo nagko-comment. It means so much to us that we remain connected in the Spirit, and even mga gantong online fellowship ay nagkakaroon po tayo ng chance na makakonect sa isa't isa. We really appreciate each one, lalong-lalo na rin po sa mga nandito sa Hong Kong and even internationally. Sila Sister Liza din dyan sa Spain, sila Sister Clyde sa Oman na lagi-laging perfect attendance almost. Lagi talagang nakikita kong nanunood. Ayun. So, ngayon po, this video is pre-recorded, kaya po yung greetings ko ay nakabase doon sa mga nakita ko pong live last week. Ayan. Nakita ko rin pong nag-comment sila Pastora Irene, Melia. Ayan, hello po. Nandito rin kayo sa Hong Kong. And of course, lahat ng ating mga kapastoran. First of all, our senior pastor, Pastor Rodel Gabayan. Ayan, Pastor Grace na malapit ng mag-birthday. Si Pastor Ronald, our head pastor here in Wan Chai. And Pastor Riza, our head pastor in Yuen Long, and Pastor Estela, of course, also in Yuen Long. Good evening po sa lahat. Hallelujah! So, hindi ko na po pahahabain masyado ang ating introduction. So, I invite you to please join me in an opening prayer before we start this Bible study. Let us pray po. Hallelujah! Oh Lord our God, we praise and glorify you. You deserve it. You deserve it, for you are great in our lives. And we thank you, Holy Spirit, that you are our teacher, our counselor. You are the one who guides us as to how we should walk our life here on earth, like Christ did. So Lord, through the guidance of your word, hayaan mo, Panginoon, na matuto kami, Panginoon, ng mga bagay kung papaano kami magiging mas tulad pa ni Kristo sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito. Tulungan mo kaming mag-focus, Panginoon, sa sinasabi mo, at hayaan mo na magtumimo sa puso namin ang mga nais mo, na hakbangan namin sa aming mga personal na buhay. Father, I pray that you speak personally and minister personally to every individual who has ears. Let them hear, and who has a heart to understand. Thank you, Lord, for the wisdom, and thank you, Lord, for the instructions in your word, which is living and powerful for our life. We give you the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Our key text po para sa ating topic for tonight. Again, the title of our discussion is Reclamador No More. These are the biblical reasons why we need to stop grumbling
and murmuring. Ayan, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay dapat nang huminto sa pagiging reklamador. Philippians chapter 2, verse 14. Babasahin ko muna po sa English ng NIV. Sabi po dito, do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God, without fault, in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky, as you hold firmly to the word of life, and then I will be able to boast in the day of Christ that I did not run or labor in vain. Basahin ko rin po sa Tagalog. Maganda rin na marinig natin ito sa ating sariling wika. Sabi rito, gawin nyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo, para maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga mapanlinlang at masasamang tao sa panahong ito. Kailangang magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila habang pinaninindigan nyo ang salita na nagbibigay buhay na walang hanggan. At kung gagawin nyo ito, may maipagmamalaki ako sa pagbabalik ni Kristo dahil alam kong hindi na sayang ang pagsisikap ko sa inyo. Ang atin pong binasa ay tagubilin o kumbaga instruction ni Paul sa mga taga-Filipos na isa sa kanilang kailangan bantayan sa kanilang karakter, sa kanilang pag-uugali, ay kailangan maalis sa kanila ang complaining or grumbling or pagiging murmurer. Yun daw palaging nagrereklamo. No? So, the word grumbling in our main text, yun ho kanina sa Filipos, is translated from the Greek word gungusmon. Okay. I'm not sure kung tama po yung pagka-pronounce ko. I did my best. I researched. Pero of course, it's not my native tongue. Kaya hindi ko po sure yung pagka-pronounce ng Grego. It's a Greek word kasi, no? Ang root nung pinanggalingan ng gungusmon is goguso. O yan, goguso. Yun daw ang ugat o pinagmula ng salitang yun, which is translated as murmuring. Ibig sabihin ho, yung grumbling na word, yung term doon na grumbling, ay isinasalin din sa murmuring. Ibig sabihin, pareho lang yung salita na pinag-uugatan ng mga terminolohiyang yon. Ito po ang meaning niya, to utter discontentment. Pag daw gustong mag-express ng tao ng kanyang pagiging discontented, hindi kontento o dismayado, yun ang ginagamit na terminolohiya. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng grumbling? Let me define grumbling first. Grumbling is the action, okay? Isa itong action, isa itong verb. Grumbling is an action of openly complaining in a bad-tempered way. Okay? Openly complaining. Ibig sabihin, hayagan. Ano? Ibig sabihin nun, pabalang na pagrereklamo. Pabalang, parang walang pakundangan. Oh, hindi mo man lang hininaan ang boses mo, hindi ka man, 'di ba? Parang hindi mo man lang tinago sa sarili mo yung pagrereklamo, yung talagang hinayag mo sa lahat na mayroon kang reklamo o hindi ka kontento o dismayado ka. Okay. On the other hand, pag po sinabing murmuring, sa English ho kasi, sa murmuring, ang grumbling, mayroong kaunting pagkakaiba sa murmuring. Now, ang murmuring naman is the action of, look at this, silently and discreetly complaining in a negative attitude. Okay, so kanina sabi natin yung grumbling, openly complaining. Yun naman pong murmuring, silently or discreetly complaining. Ayun, yun ang pagkakaiba. Yung si grumbling, walang pakundangan, talagang hayag na hayag. Si murmuring naman patago, pabulong-bulong, nagbubulong-bulungan. Ba yan? Ba naman yan? Ba naman to? Pangit naman yan. Ganon, no? Demonstration. At ang delikado sa murmuring, yun daw attitude na yun ay gusto ring humimok ng iba na sumama sa kanya sa pagrereklamo. Ayun. Kaya nga bulong-bulungan, di ba? Kasi may bubulungan ka. Bulong-bulong, uy, alam mo ba?
Ganon, no? So, kasi yung grumbling, dahil naman syempre, walang ang pakundangan mo ng sinabi o hayag mo ng sinabi, ang intensyon ng taong nag-grumble ay marinig yung kanyang marinig siya nung kanyang nirereklamuhan. Diba? Pero syempre, kung ginawa niya public yun, maririnig din siya ng ibang tao, no? So, pansinin niyo ho na both grumbling and murmuring in that sense comes from complaint. Okay, so may isang reklamo. Siguro mayroon silang hindi nagustuhan, may hindi na-meet yung standard nila, o mayroon naman siguro talagang hindi kaaya-aya o kanais-nais na bagay o sitwasyon, kaya naman ang isang tao ay nagkaroon ng reklamo. Now, let me just clear this up to you, ha. Pag po sinabing complaint, yan, ang Bible, wala hong sinabi sa Bible na thou shall not complain. Walang ganon, no? Hindi tayo pinagbawalan ng Biblia na kailanman ay hindi mag-bring up ng mga pangit o mistakes. Hindi ho ganon ang punto dito ni Pablo. Ang sabi niya kasi grumbling. Sabi niya hindi niya sinabing do not complain. Ang sabi niya do not grumble. Okay? Kasi ang grumbling and murmuring both comes from complaining, but complaining in itself is neutral. Okay? Ibig sabihin, hindi naman evil o hindi bad ang complain. No? Ibig sabihin, sabi ko nga dito, complaining in itself is neutral. It is not good, it is not bad, but it depends on how we express it. Ayan. Alam niyo po, tayong mga tao ay hindi perpekto. So, normal lamang na halimbawa, ikaw na isang tao, may makita kang hindi kaaya-aya, kanais-nais, o hindi tama sa isang tao, isang bagay, isang sitwasyon. Normal yan kasi may isip tayo, nakakapag-evaluate tayo. We have a mind. No? Yan ang pinagkaiba natin sa ibang nilikha ng Diyos, na mga hayop, mga halaman, wala silang kakayanang mag-isip. Pero ang mga tao, may kakayanang mag-isip. At dahil kaya nating mag-isip, kaya nating mag-evaluate, nakikita natin ngayon na hindi lahat ng bagay ay perpekto. At may mga pwedeng i-improve, may mga kailangan ayusin, may mga pangit na kailangan ayusin. Yan. Kaya po, pag nakita natin yung mga pangit na yun at ipinaalam natin sa tao o sa mga taong concerned, yung ating nakitang hindi maganda, no, in a form of a complaint. Okay? Wala tayong issue sa complaint. Ang issue natin ngayon, kung papaano natin sinabi yung ating napuna. Yun. Okay? Kasi pwede namang makakita ka ng pangit pero maayos yung pagkakahayag mong ito doon sa taong concerned, ano? Hindi siya naging grumbling, hindi siya naging murmuring. Ayan. So because complaint is a feedback of dissatisfaction, if we complain regarding a system, a product, a bad behavior, or whatever it is that we're complaining about, we should be suggesting improvement and not merely putting down. Okay po, bilang mga Kristiyano, pag tayo ay magsasabi ng complaint, kailangan una ang intensyon o motibo natin sa pagsasabi ng complaint na yon ay upang maisaayos at ma-improve yung negatibong bagay na nakita natin. At ang intensyon natin ay hindi para lang pahiyain, sirain, o i-put down ang isang tao, establishmento, o isang ministry, o kung ano pa man yan na concern doon sa nakita mong negative na bagay. Ayan. Kasi mahalaga po yun eh. Mahalaga kung saan ba nag-uumugat yung complaint mo. No? At yun nga, the Bible tells us that we should not, okay, very imperative po ito, not grumble or murmur. Ibig sabihin, kung mag-e-express man tayo ng complaint, ayaw ng Panginoon that nagawin natin ito sa negatibong paraan. Ang pagiging reklamador ay hindi bahagi ng pag-uugali ng isang Kristiyano. Okay? Ang pagiging reklamador po, hindi naman po ibig sabihin na minsan kang nag-complain. Halimbawa, kumain ka sa isang restaurant, may nakita kang dumi, o may nakita kang
Diba, makikita natin na sa social media, may mga nagreklamo, may nakita silang buhok, o kaya ipis, o kaya syempre, hindi naman talaga katanggap-tanggap at hindi na safe yung nasa pagkain. And you bring it to the attention of the waiter or the manager dun sa restaurant, hindi ibig sabihin na reklamador ka na, di ba? Ang tinutukoy ko pong reklamador dito ay yung lagi na lang nagre-reklamo. Yung bang lagi na lang lahat negative nakikita sa isang lugar. Nakakasama na ba kayo ng taong ganyan? Nakakapagod kasama ang taong reklamador. Alam niyo ba yon? Do you agree with me on that? Pagka may kasama ka na parang lahat na lang na nakikita niya, nangungot siya. Ano ba yan? Ang pangit naman dito. Ang init naman dito. Ang sikip naman dito. Ano ba naman yan? Ang ingay. Ay, ang pangit ng suot. Hindi bagay sa kanya. Ano ba naman yan? Di ba yung parang, bukang bibig na niya yung, ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Reklamo dito, reklamo dun. Laging negative yung nakikita niya. Yung bang naging habit na niya. Yun. Mayroong mga taong nagiging fault finder na sila. Para bang na-train na sila na pagpunta sa isang bahay o sa isang establishmento o kung ano man yung pinuntahan nila, hahanap na sila ng kanilang makukutsa. Sa English, tinatawag yung fault finder. Yun. Delikado po yan. Kaya yan ang topic natin ngayon. Alam niyo po yung opening verse ko kanina, Philippians 2:5. Anong sabi doon? Yung attitude daw natin ay dapat tulad ng kay Kristo. At kung tayo ay mga Kristiyano, dapat nagniningning ang ating karakter at ugali ng parang kay Kristo. Kaya po ito ang isa sa mga bagay na dapat matanggal sa atin. Woo! Thank you, Lord, for the awareness and correction. Di ba po? Mahal tayo ng Diyos. Kaya niya tayo binibigyan ng awareness sa maling habit o pag-uugaling ito. Okay? Kaya pag dinidil ka ng Lord na, ay, naku, ako yan, minsan ganyan ako. O, di ba? Thank the Holy Spirit that He is impressing it in our hearts na yun ang mga bagay na kailangang mabaklas sa ating pagkatao. So let me give you now the reasons why we should stop grumbling and complaining. First and foremost reason, because the Lord is displeased with grumbling and murmuring. Ayan. Kinamumuhian ng Diyos ang grumbling at murmuring o ang negatibong pagrereklamo. Let us read in Numbers chapter 11 verse 1. Sa Tagalog po. Nagreklamo. Yun, linaw, no? Nagreklamo ang mga Israelita kay Moses dahil sa hirap na kanilang dinaranas. Nang marinig ito ng Panginoon. Kita nyo po, ang pagrereklamo daw ay naririnig ng Panginoon. Nang marinig ito ng Panginoon, anong nangyari? Nagalit siya. At nagpadala siya ng apoy na sumusunog sa ilang dulong bahagi ng kampo. We can see in this verse, even if you read the whole chapter and even the chapter before, at maging yung mga parallel stories nito, makikita po natin that the Lord is not pleased. Ayaw niya at kinamumuhian niya ang mga taong mareklamo. In the book of Jude, ayan, nasa ng Jude? Nasa New Testament. Malapit na yun sa Revelation. Ayan. Sabi po sa Jude 14:16, Enoch the seventh from Adam prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of His holy ones to judge everyone. Yun. And to convict all of them of their ungodly acts they have committed in their ungodliness, and all of the defiant words that the ungodly sinners have spoken against Him. These people are the grumblers and fault finders. They follow their own evil desires. So napakabigat po ng salitang yan. God will execute His judgment upon those who grumble and murmur. Yan. Napakabigat po, and the Bible is straightforward about it. That's why we do not take this word lightly. Kung talaga pong nakasanayan natin yan ang naging kultura sa pamilya natin, naging normal na yan, minsan kantsawan lang, parinig effect, sarcastic effect, pero tayo ay nagrereklamo na, yung spirito o yung attitude sa likod niyan, yun ang tinitignan ng Diyos, kaya magiging maingat
po tayo sa ating mga salita at sa ating pagkokomento. If we complain about what we do, halimbawa, nagko-complain ka na sa ginagawa mo sa ministry, lagi na lang ganito, wala na bang ano ba naman yan? Ano ba naman dito? Then, if we complain what we are doing sa ministry, sa trabaho man yan, sa loob man yan ng iyong bahay, lagi na lang ako naghuhugas ng pinggan. Unfair ito. We complain about what we do, then we are not doing it out of love. And we learn in 1 Corinthians 13:3 that anything we do not do out of love will not impact the heart of God. Masasayang ang lahat ng ating pagpapagal at lahat ng ating paghihirap kung yung mga bagay na ginagawa natin ay hindi natin ginagawa ng may pag-ibig sa Diyos. Hindi natin pinupuno ng pagmamahal yung ating ginagawa. If we complain about what we don't have, ayan, kasi naman kulang naman ako, kasi naman di ako pinanganak sa pamilya. Ano ba naman itong pamilyang mayaman? O ano ba naman yan? If we complain about what we don't have and we are already Christians, then we are accusing God of being a neglecting Father. Para bang sinisisi mo na ang Diyos na, si Lord naman, hindi naman responsableng Ama, hindi naman niya binibigay yung kailangan ko kung wala ako nito Diba? Remember that the Lord supplies all our needs. Mas alam ng Ama ang ating pangangailangan. Kung minsan may dahilan siya na hindi natin naaarok, pero mas maganda at mas nauunawaan niya ang perpekto para sa iyo. Kaya kung minsan may mga bagay na hindi niya talaga ibinibigay dahil alam niyang maaaring ikasira mo. Meron nga pong isang preacher din, lingkod ng Diyos din na nagsabi, sabi niya, mag-ingat ka kapag pilit mo ang Diyos na ibigay sa'yo ang bagay na hindi niya pa binibigay. Because you might get what you want. O pwede mong makuha yun. But you might not want what you get. Baka mamaya pag nakuha mo pala yun, marirealize mo, nako, napasubo ata ako dito. Nako, mas nahirapan ako nung nakuha ko to. Sana pala, hindi na lang. Yun. That's why be careful what you ask for. Bago ka mag-complain, imbis na mag-complain ka, tignan mo muna ang pananaw ng Diyos dahil baka may dahilan siya kung bakit wala yan sa buhay mo. Hallelujah! If we complain about what we have, ayan naman yung mga marami rin tao, ito naman kasi, ano ba naman tong asawang nakuha ko? Ano ba namang anak to? Ano ba naman trabaho? Ano ba naman boss ito? Ayan, ngayon naman, puro naman reklamo mo yung meron ka. Kanina nagre-reklamo ka dahil wala ka. Kung ang reklamo naman yung meron ka, then, if we do this, we are trying to blame someone or something about our condition and we refuse to take responsibility to improve. Ayun ang delikado doon. Kapag tayo nagre-reklamo sa meron tayo, ang pinag-uugatan pala ng reklamong yan ay ang intensyon natin na sisihin ang iba sa mga bagay na hindi magandang nangyayari sa atin. Excuse me. Hallelujah. Kaya magiging maingat po tayo. Number 2 reason why we should not grumble or murmur is that grumbling and murmuring weakens our spirit o pinapahina ng pagrereklamo ang ating spirito. Psalm 77 verse 3, the King James translation, the psalmist said, ito po yung sinabi niya, when I complained, my spirit was overwhelmed. Ano yun? Yung parang, pag sinabi kasing overwhelmed, para bang biglang nabigatan, bigla kang nabalisa, para kang biglang napuno, parang bigla kang na-overload. Para bang overwhelmed, lunod na lunod ka. At pag lunod na lunod ka, hindi ka makafocus, hindi ka makapag-isip ng maayos, no? Kaya delikado po, pag yung puso at isip natin ay napupuno ng complaints. Imbis na lumalakas ang loob mo, imbis na tumitibay ka, imbis na mas nagiging kang patakbo sa positibo, pag puno ka ng reklamo, patakbo ka sa negatibo. Imbis na patakbo ka sa paakyat, hindi mo alam, dumudulas ka pababa. Alam nyo, nakakabigat pa ng problema ang pagrereklamo.
Kung may nirereklamo ka, siguro may problema ka, kaya ka nga nagrereklamo. Pero imbis na hinahanapan mo na lang ng solusyon ang iyong problema, dinadagdagan mo pa yung bigat na naidudulot ng problemang yan sa sarili mo kung paulit-ulit kang nagrereklamo. Diba? Ano ba naman tong cellphone ko? Nagahang na! Ano ba naman yan? Diba? Kung ang nakita mo sana, nako, kailangan na pala nito ng palit. Ako'y magsisimula ng mag-ipon at manalangin kay Lord na ma-upgrade na ako. O, di ba? Kung ganon ang attitude natin, di ba mas maganda? In Job 10:1, we discover that complaint brings weariness to life. Pero ano ang nababasa natin sa mga tekstong ito? Complaints only aggravate the bitterness of soul. Number 3 reason why we should stop grumbling and murmuring is that it gives us a sad countenance. O pinupuno tayo ng pag-aalala, galit o lungkot. Yun ang pangit, no? Pag sinabing sad countenance, yung approach mo pa lang, itsura mo pa lang, yung dating mo pa lang sa ibang tao ba, para kang sinakmal ng langit at lupa. Sabi nga nila, walang glory, wala man lang shine. Sabi ng iba, ang ibang, nila, yung terminolohiya lang naman ho, yung parang aura ba? Yung parang kanyang dating niya pa lang, yung dating pa lang nung taong yun, napakalungkot na lungkot. Negatibo. Chronic na yan, habit na yan, lagi-lagi ka nang nagrereklamo, pati yung dating mo, para kang malungkutin, para kang magagalitin, at para kang lagi nababalisa. Kaya delikado po yan. Complaint will only increase our sadness and make us feel worse and not better. Yan, minsan ang dami nagrereklamo, hindi na ako okay sa mental health ko. Nako, uuwi na ako, magpo-for good na lang ako, give up na ako, masyado akong malungkot, depressed ako. Ayun. Pero yun pala, hindi mo rin tinutulungan ang sarili mo dahil yung pagrereklamo, hindi natatapos sa atin. So kung depressed ka, malungkot ka, kung nais mong labasan na yan, tapos ka na dyan, exit ka na dyan sa depression na yan at loneliness na paulit-ulit, and stop grumbling and stop murmuring about everything you see. Hinto mo na. Pag gusto mo magreklamo, imbis na magreklamo ka, kagatin mo dila mo at itiko mang yung bibig, imbis na dagdagan mo pa ang negatibong emosyon na nararamdaman mo. Okay. And number 4, why we should stop grumbling and murmuring. Because grumbling and murmuring can influence others negatively. Ibig sabihin, nakakahawa din sa iba ang pagiging mareklamo. Ayun. Kaya, kapag may tao din naman, ito awareness din sa atin, kung ikaw hindi ka naman mareklamo, thank you Lord for that grace. Pero pag may nakatabi ka o nakasama kang mareklamo, hinay-hinay, Hindi magandang dikitan yan. Hindi magandang samahan yan dahil maaaring ma-influence ka sa mga reklamo niya, sa mga sinasabi niya, at ang mga salita niya. Maaaring kahit pahapyaw lang ay pumapasok sa isip mo. Mamaya, ikaw rin, napansin mo na impluwensyahan na rin at kung saan ka mapunta, puro negatibo na rin ang hinahanap mo. Naghahanap ka na rin ng marereklamo. Yun. So ano po ulit ang 4 na dahilan bakit tayo dapat huminto sa pagiging mareklamo? Una, kinamumuhian ito ng Diyos at mayroong karampatang panghuhusga dito ang Diyos. Pangalawa, pinahihina tayo kung tayo ay mareklamo. Pangatlo, dinadagdagan nito ang ating kalungkutan, ang ating pag-aalala at ang ating galit. At pang-apat, ito ay nakakahawa. Ayoko pong huminto lamang tayo doon sa dahilan kung bakit tayo dapat huminto sa pagiging mareklamo. Gusto ko po tapusin natin ang discussion na ito na mayroong lunas. Okay, mayroong solusyon. 'Di ba? Ang solusyon po, bibigyan ko naman kayo ng 5 punto para po kung naging mareklamo man tayo before, ay masolusyonan natin, mabago natin, at matanggal natin sa ating pag-uugali ang habit na ito. Una, be thankful for the positive. Okay? Ang una mong tignan
ay ang positibo. And this is my challenge to you. Find God in every situation. Alam mo, mayroon at mayroong ipapakita ang Diyos na kabutihan niya sa'yo. Hindi mauubos ang kabutihan ng Diyos sa kanyang mga anak. O paano yung dumaan ng bagyo? Dumaan ng bagyo, kung ikaw humihinga pa, ang buhay na yan ay pagpapala niya. Salamat Lord, buhay pa ako. May hindi ka inaasahang nangyaring masama, pero kung buhay ang pamilya mo, ligtas silang lahat, salamat Lord, walang nangyaring masama sa kanila. Kung may hindi man kanais-nais na nangyari sa kanila, ano pa ang maaari mong ipagpasalamat, mayroon pang dapat ipagpasalamat, yun ang hanapin mo. Imbis na tumulak ang dila mo sa pagrereklamo, imbis na sabihin mong ano ba yan, ang sabihin mo, salamat Panginoon, salamat Panginoon, salamat Panginoon. At kahit gaano ka negatibo pa yan, ang pinagdadaanan mo, sasabihin ko sa iyo, ang Diyos hindi ka iiwan o pababayaan kailanman. Hindi siya nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. He will never leave you or forsake you. He is your comforter and He will always be with you. Even though you do not see it, He is working. Even though you do not feel it, He is with you. And that is the faith that we can hold on to. Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. He remains faithful and true. Woo! Hallelujah. Hindi ka nag-iisa, kapatid. And that is one thing that you can be thankful for. Number 2, ano pa ang mga ways to stop grumbling? Number 2, pray and ask the Holy Spirit for enlightenment and guidance. Kapag nandun ka sa pangit na sitwasyon, pangit na karanasan, o may pangit na bagay sa buhay mo, tanungin mo ang Diyos, is there anything that you want me to learn from this, Lord? Or is there anything that you want me to do about this, Lord? Or is there anything that I can realize despite this, Lord? Yan. Hiningin mo, at sabi ng Bible, ang Holy Spirit daw ang magiging guide mo, ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Number 3, lovingly communicate with the concerned people if improvement is necessary. Ayan, ito yun naman po ay practical. Kunyari may nakita kang hindi proper o hindi ka nais-nais na bagay. Halimbawa na lang sa church o sa ministry, nakita mo na, oops, pangit tong part na to sa ministry namin. Kailangan mabago, kailangan makorek. Dapat po, punong-puno ng pag-ibig, tayo ay lumapit sa kinauukulan. Example, yung department head, yung ministry leader, o kung wala, yung pastor. Lumapit po tayo at iparating natin sa kanila yung bagay na nais nating ma-improve. Yun. You can voice out that complaint, pero hindi in a grumbling manner, hindi in a murmuring manner, but in a constructive criticism so that there is room for improvement. Number 4, ano pa para makahinto ang pagrereklamo sa buhay natin? Do your part. Ayan. If there is anything you can contribute to solve a negative situation, be part of the solution. Yun. Don't just aggravate the problem. Huwag mo lang pabigatin at i-emphasize lagi yung problema. Maging bahagi po tayo ng solusyon. You are Jesus' representative. Representatibo ka ni Jesus. You are a catalyst for improvement and an agent of progress and positive changes. Tandaan mo yan, kapatid. You are salt and light of the world, okay? Ikaw ay bahagi ng solusyon. Number 5, ayan, ito pa isa. Surround yourself with grateful, positive, and God-loving people. Ayan, dahil nga sabi natin, nakaka-impluwensya po yan. Kung dati ang lagi mong mga kasama, mga reklamador, ngayon, palitan mo na.
ang mga kasama mo. Sumama ka sa mga taong mapagpasalamat sa Diyos. Kahit maliliit na bagay, kaya nilang purihin ng Diyos at ibalik ang glory sa Panginoon at naging positibo lagi sa pag-iisip at mahal nila ang Diyos. Balikan ko po yan, GPG yun. Dapat grateful, positive, and God-loving people. Hallelujah. I hope and I pray na may nakuha po tayo sa ating discussion. Again, i-close ko po ito ulit sa pagbabasa ulit ng James 5:9. Sabi dito, do not grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Kaya ilayo na po natin ang ating mga bibig sa pagrereklamo at simulan nating maging mapagpasalamat sa lahat ng ating nararanasan at natatamasa sa buhay. Sabi nga po ng Thessalonians, in everything give thanks to the Lord. Because thanksgiving is the complete opposite of grumbling and murmuring. Hallelujah! So I hope po, meron po tayong natutunan at nakatulong po ito para maging checklist sa atin kung may mga bagay man na kailangan tayong suriin sa ating mga sarili para mag-improve palalo. Passion ko po kasi yun na magkaroon tayo ng mga ganitong klaseng self-evaluation to improve our character. No? Napakaganda po na yung Biblia ang ginagamit natin na sukatan ng ating character at pagkatao o pag-uugali. Kasi si Kristo ang ating model sa ating buhay. Siya ang perpektong modelo natin. Hindi ang, while there are many motivational speakers, there are many character development enthusiasts and speakers about it, still I am very much convinced that Jesus is the perfect role model for the life that we ought to live here on earth if we want to please God. Yan. So, salamat po sa pakikinig at sa atensyon ng bawat isa. Ngayon po, tayo po ay dadako na sa pananalangin. Ayan. So, hindi ko po mababanggit ngayon bawat isang inyong comment dahil pre-record po ang video na to, kaya kung mapapansin nyo po, ako lamang ay nagtatype ng mga replies sa inyo pong mga kino-comment dyan. Pero wag po kayong mag-alala sa mga pagkakataon na ako'y magla-live ulit. Talagang mame-mention ko kayo isa-isa ulit dito sa ating live devotions. So, tayo po ay mananalangin na. Salamat po ulit. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala at pagtuturo sa amin, O Diyos. Tunay nga na sabi mo sa iyong salita na itinutuwid mo ang iyong mga minamahal. Panginoon, thank you, Lord God, that through these Bible studies, we are receiving, O Lord, a way to mature, Lord, in our character, not just in the knowledge, O Lord God, but in the attitude of our hearts to become more like Christ every day. Salamat, Panginoon, na hahakbangan namin, O Diyos, ang mga puntos para po hindi kami maging mga reklamador. Ilayo mo sa aming mga bibig ang pagiging mareklamo, ilayo mo sa aming puso ang pagiging fault finder at negative. Dahil, Panginoon, alam namin, O Diyos, na maganda, Panginoon, ang nais mo sa mga buhay namin. Nais mo na maging maalat na asin kami at maningning na ilaw ni Kristo sa mundong ito. Na maging ehemplo din, maging ang aming mga attitude at pag-uugali sa ibang tao. Dalangin namin, Lord, above all, na malugod ka po. Ang nais namin talaga, Lord God, ay matuwa ka at mabigyan kang kaluguran sa kung papaano po kami namumuhay dito sa lupa. Maraming salamat, O Diyos. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig. Dalangin ko po na punuin niyo sila ng marami pang dahilan na magpasalamat sa iyo, O Diyos. Maraming salamat sa gabing ito. Maingat ko pong ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat dahil ikaw ang dakilang tagapagturo at sa iyo nanggagaling ang lahat ng karunungang ito. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Bye-bye po and good night.